Ang duwending sumusukat sa puso. Isang kwento ng matinding pagsubok, pagpili, at tunay na yaman. Pero bago tayo magsimula, maaari bang pa-subscribe ng aking YouTube channel, Miss Cyrus Story, at papindot ng notification bell para lagi kayong updated sa panibagong videos ko. Salamat sa isang liblib na baryo na napapalibutan ng palayan at bundok. May isang lupang kakaiba. Hindi ito pinakamayabong, hindi rin pinakamalaki. Ngunit sinasabing may bantay. Hindi bantay na nananakot, kundi bantay na sumusukat. Ang lupang iyon ay minana ni Amaya, isang babaeng maaga pang naulila. Lumaki siya sa hirap, sanay sa kakulangan, sanay sa pagtitiis. Ang tanging naiwan sa kanya ng kanyang mga magulang ay ang maliit na bahay kawayan at lupang madalas tuyot. Bago pumanaw ang kanyang ina, may iniwang paalala. Anak, ang lupa diri para pagkamkam, para ini alagaran. Hindi lubos na naunawaan ni Amaya ang mga salitang iyon hanggang dumating ang mga pagsubok. Dumating ang pinakamahabang tagtuyot sa baryo. Natuyo ang mga palayan, nagbitak ang lupa, at ang mga tao'y nagsimulang magbenta ng ari-arian para lang may makain. Si Amaya ay halos mawalan ng pag-asa. Araw-araw niyang tinitingnan ang kanyang taniman. Walang ani, walang senyales ng pag-usbong. Isang gabi, habang tahimik siyang umiiyak sa tabi ng lupa, napansin niya ang munting halaman na umusbong sa gitna ng bitak na lupa. Lunti, sariwa, at buhay. Hindi siya natuwa agad. Sa halip, nagtanong siya sa sarili, para ba ito sa akin lang? Pinili niyang alagaan, hindi anihin. Dahil sa kakaibang tibay ng lupa ni Amaya, may mga taong dumating. Negosyante, mga ngalakal, at mga dayong may dalang kontrata. Isang pirma lang, sabi nila. Hindi ka na maghihirap kailanman. Sa gabing iyon, napanaginipan ni Amaya ang kanyang sarili, nakasuot ng magarang damit, nakatira sa malaking bahay at walang iniintinding gutom. Ngunit sa panaginip ding iyon, nakita niyang tuyo at patay ang lupa na kanyang iniwan. Pagkagising niya, may munting handog na nakalagay sa gilid ng halaman. Dahon, butil ng bigas, at malinaw na tubig. May marahang tinig sa hangin. Madali ang umalis. Mahirap ang manatili. Pinili ni Amaya ang manatili. Habang patuloy ang tagtuyot, unti-unting lumago ang halaman, ngunit iisa lamang. Araw-araw, gutom si Amaya. May mga gabing wala siyang makain. Dumating ang sandaling kaya na niyang anihin ang halaman, sapat para mabuhay siya ng ilang linggo. Nanginginig ang kanyang kamay habang hawak ang patalim. Kung kukunin ko ito, bulong niya, walang makakaalam. Ngunit sa unang pagkakataon, pinili niyang magtiwala na may mas darating pa kung maghihintay siya. Ibinaba niya ang patalim. Umupo siya sa lupa at nagpasalamat kahit gutom. Isang araw, may dumating na batang may sakit at inang umiiyak sa gutom. Wala ring maitulong ang baryo. Lahat ay kapos. Tumingin si Amaya sa nag-iisang ani na lumago mula sa halaman. Ito na lamang ang mayroon siya. At sa kabila ng lahat, hinati niya ito. Hindi sobra, hindi sapat, ngunit taos puso. Sa gabing iyon, unang beses nagpakita ang duwende. Maliit, payapa, may matang tila matagal nang nagmamasid. Hindi ito ngumiti agad. Sa halip, nagtanong, kung wala ka na, bakit ka nagbigay? Tahimik na sumagot si Amaya. Dahil may mas wala sa akin. Kinabukasan, hindi naging biglaan ang biyaya. Walang ginto, walang kayamanan. Ngunit ang lupa, unti-unting nagising. Hindi sagana agad, hindi milagro, kundi dahan-dahan. Tulad ng tamang proseso, ang lupa ni Amaya ay naging bukal ng sapat. Araw-araw may ani, araw-araw may maibabahagi. At sa pagdaan ng panahon, ang buong baryo ay natutong mag-alaga, hindi mag-angkin. Ang duwende ay muling nagpaalam, may huling bilin.
Hindi kita sinubok para parusahan. Sinukat kita para ipagkatiwala. Tumanda si Amaya na payapa. Hindi siya naging mayaman sa mata ng mundo. Ngunit siya ang pinakamayaman sa tiwala at ang lupa na natiling buhay. Dahil ang nag-alaga ay marunong pumili. Ang pinakamahirap na pagsubok ay ang maging mabuti kahit kulang. Ang tunay na yaman ay ipinagkakatiwala lamang sa marunong maghintay, magpigil at magbahagi. Hindi lahat ng biyaya ay biglaan. Ang iba'y dumarating sa mga hindi sumuko sa tama. Salamat sa pakikinig. Mag-subscribe ka na at mag-iwan ng komento kung ano mong kwento ang nais mong pakinggan sa susunod. Salamat.